Mic test, mic test. Mic test. Hello. I am Attorney Harun and with me is Attorney Hannah. And welcome back to The Lost Podcast. You guys, this is the second episode of this season, and since we promised to invite more lawyers, for this episode, Attorney Hanan, our podcast is graced by two of the most promising young Maranao lawyers. With us today is Attorney Jax and Attorney Sharif. Attorney Jax obtained his Juris Doctor degree at Mindanao State University College of Law here at main campus. He graduated as the class valedictorian. He passed the 2020-2021 bar, or the best bar ever. On the other hand, Attorney Sharif obtained his Juris Doctor degree at Xavier University Ateneo de Cagayan. He passed the 2023 bar exam, or the Hernando Bar. Please say hi to our listeners, Attorney Jax and Attorney Sharif. Hi everyone, I'm Attorney Sharif Abantas. Good evening everyone. I'm Attorney Johari Jagat. Call me Jax. So nabisto na evening ngayon. Sorry. Yeah, I know that these two lawyers kay super busy sila. And thank you po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na maging guest sa ating episode for this Monday. Before we delve into their experience in becoming a lawyer, let's go back muna kung paano nila sinimulan tong journey na to, from being a law student to finally becoming a lawyer. Who would like to start muna sa inyong mga attorney? Alright, let's start with Attorney Sharif. Attorney Sharif, ano po yung undergrad nyo? Actually, attorney, pareho lang tayo. Education din yung course ko. Is it for high school or for general education na elementary? Elementary. Ayun, so general education. Yes. Ayun. We have the same undergraduate. For those of you who are listening na currently pursuing Bachelor of Elementary program, or you are a graduate of an education program, you can still pursue law school and inshallah become a lawyer. So, how about Attorney Jax? Can you tell us, Attorney, kung ano yung undergrad degree mo? Nag-graduate ako dito sa Mindanao State University on BS Civil Engineering. Ayun. Way back 2013. Attorney Hanan, if you can notice yung mga undergraduate ng mga guest lawyers natin, both are really not ideal as an undergraduate to pursue law. Would you agree with that? Yes, Attorney Harun. Parang hindi siya regular na pre-law course, no? Kaya gusto ko rin malaman, no? Bakit kayo ano yung naging hugot nyo para mag-law school? Before ko sagutin yung tanong, actually, na-observe ko talaga yung nakaka-survive talaga sa law school is hindi talaga related yung course nila sa law school. I don't know sa iba, pero ako... Bakit? Ano bang related? Accountancy. Like for example, accountancy. Or BS Political Science. Political Science, oh. Yes. Anyway, so yun na nga. Going back to the question, yung hugot ko. Siguro personal lang talaga, since high school parang nakikita ko pang lalaki talaga yung abogado. So that's number one. Number two is that College of Education is sa tapat lang ng College of Law, right? So each and every time na tumatambay ako sa labas ng college, nakikita ko College of Education, nakikita ko College of Law. Yung parang wow, nakakainggit naman, sana maging law student din ako katulad nila, 'di ba? That's number two. Number three is papa ko kasi is Juris Doctor. And then nung naging abogado na yung uncle ko, Attorney Zed, yes, mas na-inspire talaga akong mag-law school. And then at the same time, for personal growth na rin naman yun. Yun yung hugot ko. How about you, Attorney Jax? Yes, hello. Ano po yung hugot nyo? Siguro actually na may percentage siguro na dahil yung father ko is a lawyer. So yes, pinupush na ako na mag-law school and to become like him, engineer lawyer din. Pero nung na-engineering ako, I was thinking na ayokong sundan yung footsteps na, so I wanna make my own na story. Nung re-review ko ng engineering board exam, pinatiknan niya ako ng entrance exam sa College of Law. Pero although nakapasa ko, hindi ko talaga nag-pursue. Sabi ko na mag-work ako and I'll make my own story in life. Kaso, nung nag-work ako ng engineering, doon sa boss ko, anyway, doon sa work ko, hindi ako masyadong nag-enjoy. So, parang, ewan ko ba, siguro yung work or the environment as a whole. So, to make an excuse lang sa
sa father ko siguro na kasi gusto kong mag-exit dun sa work. So sabi ko sa sarili ko na mag-enter na lang ako ng law school as consolation prize kay Papa para medyo siya matame. You entered law school not because you wanted to. Yeah, not necessarily not I wanted to, pero at that time talaga na I don't really see myself becoming a lawyer. So I was just there kasi ayoko talaga ng work ko. So I was still thinking na baka mayroon pang other options, pero nung pagpasok ng law schools na parang wala na palang options. Now, let's go sa time na nakapasok na kayo sa law school. Gusto sana naming may share nyo yung mga memorable recitations nyo. Would you like to start first, Attorney Sharif? Yes. Nung nag-aral ako sa MSU, hindi talaga ako magaling. Like, I'm just a typical guy. Alam mo yun na gusto akong maging abogado, pero I don't know the process yet. Right? Wala akong natatanungan kung ano ba yung feeling ng pagiging law student, ano ba yung ginagawa niyo sa law school. Diba? Wala akong idea kung ano mangyari. Basta, meron lang akong dream na maging abogado. Okay. So, pagdating ko sa law school, ganun pala. Oh my God, napakahirap. Isang paragraph, hindi mo pa mabasa ng maayos, diba? Yes. So, nag-struggle talaga ako nung first year pa ako. And then, with regards to memorable recitations, marami yan. Kasi, as I've said earlier, hindi ako masyadong magaling. So, pagdating mo sa law school, ina-assume ng professor, nagbasa ka na niyan. Totoo. 100 pages, 50 pages, 20 pages, whatever. So, yung pinaka-memorable na question sa akin, yun yung first question sa akin sa bar exam. Oh. Yes! What are the chances, no? So, ito yung nangyari, right? Tinawag ako sa obligation and contract. One of the hardest subject in law school. Yes. Obligation and contract, right? So, tinawag ako regarding dun sa question na stipulation for outtruing. Okay? So, ang pagtanong sa akin, ewan ko ba, na mental block siguro ako or talagang hindi lang ako nagbasa ng maayos? Then pinagalitan ako doon ng professor ko. Oh yung my dean God. yung dean pa yung professor namin that time, sabi niya, "You're not studying enough, Mr. Abantas." Ganito. Maybe you need to reconsider yourself in law school. Find another venture in life. Parang gano'n. It's not too late. First year ka pa naman, sabi niya sa akin. Umuwi ako sa bahay, pagkatapos ng klase, tapos na-hurt ako. Alam mo yun, yung typical na pagdating sa bahay, sad, yung sobrang pagod. Nagbasa naman ako that night, pero alam mo naman, that's yun sa law school, yung recitation parang yung may element of luck talaga sa recitation, diba? And then hindi ko na yun makakalimutan kasi pagdating ko sa bahay, syempre may mga tears of diba? Alam mo yun? Tapos, Kahit lalaki pala. Yes, normal talaga yun sa law school. Grabe. Papayak pala sa law school. Yes. Tapos yun, pagdating ko sa bar exam, first question sa number 1 sa civil law, what is stipulation for outtruing? My God. And then I've answered that question for 20 seconds, 30 seconds. Wow. Grabe, bilis ng kamay ko. Then napahiya talaga ako that night. Grabe talaga si Dean. Pinagalitan talaga ako that night. Pero I'm thankful kasi nangyari yun. Hindi yun nangyari, I don't know what's gonna happen sa bar exam, but it gave me a lot of morale and boost nung tinignan ko yung question. My God, sabi ko, ito na talaga. Yun. Papasa na ako sa bar kasi ito yung first question ko. Diba? So, yun. Debatable siya. Pero for me, I think those mga terror ng mga profs, sila talaga yung nakakatulong talaga sa'yo. Yes. No? Na Yes, sa journey mo. Akala mo, sila yung detriment sa law school mo. Actually, hindi. Sila talaga yung makakatulong sa'yo at the end of the day. Kasi diba, ang goal naman natin is maging abogado, diba? Hindi natin goal is maging, pumasa lang sa subject. Ang goal natin is maging abogado. So, yung mga stricto talaga ng mga professor, sila talaga yung magmamata in the long run sa law school journey mo talaga. Ang tawag namin sa memorable receipt na yan is dark receipt. So, yung dark receipt ko rin is sa sister-in-law ni Attorney Jack. Na-share ko na to sa podcast, so hindi ko na i-share. Pero, curious naman ako, sa yung parang positive siya, kaya siya memorable sa'yo kasi nakasagot ka. Wala ka bang mga ganon? Ay, yung memorable recitation. Complete opposite. Marami naman, pero joke lang. Mayabang tayo dun Hindi. Siguro sa
sa Consiloan specifically. Because yung professor ko kasi, siya yung nagturo sa amin on how to navigate sa CODAL in political law. So, just by reading the provisions in the CODAL, alam mo na kung saan mo pwedeng i-navigate yan sa mga principles and etc. So, hindi naman sa nakakasagot ako like perfect all the time, but parang whenever time na nakakasagot ako ng maayos, parang tumatatak sa isip ko na okay, kaya ako nakasagot kasi natutunan ko kung paano mag-navigate from a specific provision tapos dun sa mga principles sa libro. So, siguro yun. Learn how to navigate yung mga binabasa mo and how to correlate them. Now, let's go with Attorney Jax. Would you like to tell us yung mga memorable recitations mo? Let's start with your dark memorable. Kasi Attorney Jack is super magaling to sa law school. So, I'm sure parang... Baka wala siyang dark receipt. I'm afraid wala ata siyang dark receipt experience. Anyway, siguro magbigay rin ako ng context. Sino ba ako sa... Kuya Jack, sumamin ka wala. Uy, meron akong kwento. As I've said, my father is a lawyer, so kilala siya sa college. So I was, nung freshman ako, talagang I'm carrying that kumbaga expectation sa akin ng both my family at saka ng mga professors ko, kasi pag na-mention nila na Johari Jacket, pag attendance na anak ka ni ganito, ating anak na ako na, alam na lang, okay, tumaas na yung expectation sa akin. So nung freshman ako, todo yung memorization ko, talagang nagme-memorize ako ng provisions, tapos kaya ko pa yung i-explain lahat. So parang ganun nangyari sa akin nung freshman ako that time. Nung kalaunan, na-realize ko na, kasi may style ako kasi na after tinatamad na ako. So pag ginagawa ko na lang, ginigauge ko na lang yung sinong mga professor ko. No, yung enemy, sabi nila. No, your enemy. So pag kilala ko yung teacher, pag makita ko na ang teacher ko na ganito, na yes, alam ko paano yung anong level ko lang, kailangan ko lang effort para makapass. With all due respect. Shout out sa mga professor namin. Pero honestly talaga, na yun talaga ginagawa ko. Kaya akala ng mga student, contrary sa belief nila na magaling ako talaga, na sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko actually, na ginigauge ko yung kung sinong kalaban ko. So in law school, kalaban ko talaga yung professor ko. So pinag-aralan ko kung saan yung kilitin niya, anong gusto niya, anong the way siya, anong mga gusto niyang marinig, na yung bibigyan ko yung paparinig. Pero actually hindi talaga ako magaling na student. Yung dark moment siguro, kaya masabi ko may dark moments ako, kasi may one time si professor namin sa labor, di ko na i-mention pero yes. Tapos na tinawag na ako pag nagpa-oral. So yung time na yun kasi it's weekend class, so parang 3 hours ata kami. So the whole 3 hours nakatayo ako. Kasi tinanong siya sa akin, di ko maalala, di ko alam ang sagot kasi di ako talaga nag-aaral. Di ko din siya nag-gauge kasi first time ko siya maging teacher. So di ko alam paano siya ang approach niya. So nangyari, kino-coach pa ako lahat ng mga classmate ko, yung sa tabi ko, lahat sila pinapakita nila sa akin yung libro, yung tablet, pinapakita nila sa akin. Pero yun yung napagalitan din si di ba? Yung isang batch natin. Kasi siya yung professor na parang ayaw magpatanong. Pero batchmates pala kayo? Yes, batchmate. Actually, na-combine class that time. So, feeling ko I don't know, remember ba sa mga... Kaya nga wala siyang dark memory. Hindi, ito yung nangyari doon na, kasi that time na hindi pa ako nakasalamin. So, talagang hindi ko talaga makita yung pinapakita nila sa akin. Tapos na, pag nagre-recite ka, na siyempre, kinakabahan ka, so nabibingay ako. So, di ko na marinig yung mga lahat na coaching nila. So, standing ovation na talaga ako doon. Na after nag-recess pa, sabi na ng professor namin na, okay, break. Na mag-break kami. Pagka-resume namin na, okay, stand up pa rin ako. Nang nangyari pa talaga, nakakaya kasi yung mga classmate namin na tumutulong, sinasabi na, okay, ikaw, help Mr. Jacket. Masasagot nila, of course. Tapos, upo na sila. Na ako naman babato na naman ako na under question na wala pa rin ako. Blanco pa rin ako. For the whole class talaga, nakatayo ako na for 3 hours. Yes, na yung mga classmate ko na tinutulungan nila, silang tinatawag, silang nakakasagot na kung umuupo sila. Ako na 3 hours nakatayo ako doon. So yes, standing ovation ako. Pero alam mo, Attorney Haroni, kaya hindi niya makita yung coaching namin sa kanya or yung hindi niya marinig. So kasama ka sa nag-coach? Hindi, kami na as a class. Kasi hindi siya sanay. Kasi sabi ko nga, wala siyang dark memorable recitation. Kasi most of the time, siya yung nagsisave sa amin. Pag hindi kami makasagot lahat, kasama siya sa nagsisave sa amin sa recitation.
That's the day he decided na he will become the valedictorian of the class. Ayun, totoo. Hindi. So yun, may contrary sa belief ng mga tao na siguro na magaling ka kasi valedictorian ka na hindi. Talagang yun nga, yung technique ko na kinikilala ko lang talaga kung sinong kalaban ko. So binibigay ko lang anong kailangan na effort. Actually, na hindi ko ginagawa yung pag-study and everything na kumbaga na dahil maging valedictorian ako or para lang ma-uplift yun actually na si Papa na nagre-reflect yung back sa kanya lahat. Kasi lahat ng nakita ng tao sa akin na positive siguro na nagre-reflect back kay Papa. Right. So yun ang actually lang parang motivation na sa akin. Yung motivation mo. So it's an everyday thing na sa akin na memorable kasi everyday is a challenge sa akin. See? Gusto kong i-highlight yung sinabi ni Attorney Jax na as a law student you have to be really strategic, no? Yes. With how you survive law school. Ayun, to our listeners, we'd like to know kung ano yung mga memorable recitations nyo. Just please comment them down below. Share nyo lang. We'd like to know them. So let's go with our next question. Ang question namin is since malapit na no? Yeah, enrollment na ngayon, malapit na yung opening. Ano yung mga tips nyo dyan for incoming law students? Kasi, di ba sabi kanina ni Attorney Sharif na wala siyang idea kung ano yung law school. Kaya siya nahirapan. So, kaya rin may The Lost Podcast ngayon. Kasi gusto nating bigyan yung bigyan yung mga students or incoming law students ng idea kung paano yung law school. Or we'd like to know kung ano yung mga best practices nyo during your law school journey. Let's start with Attorney Jax. Siguro ma-advise ko, since pumasok na rin kayo sa College of Law, so commit to it. So, hindi siya yung parang kumbaga na half-cook lang sa sinasabi nila na naghantay ka lang ng work or anything like. Although, I started that way. Pero yung sinabi ko last time na parang nawala akong ng choice kasi parang sinisip ko na sa sarili ko na since nandito rin ako na diretso ko na. Ayoko kasi yung parang may baggage ako na naiwan sa buhay. So, which is actually meron akong mga baggages na naiwan. So, ayoko dagdagan. So, yun ang advice ko sa mga incoming na siguro since nandiyan ka na, you commit to it. So, if example, dati lumalabas-labas ka or may mga social obligation ka, siguro malilesen na yung lahat. So, yes. So, anyway, your family and your friends would understand that kasi you're in law school naman. So, anyway, paglabas mo naman na pag ma-attorney ka na everything is na paid off actually lahat, lalo lang na paghirap mo. So, also another thing is yung parang I don't believe kasi na dapat sunugin mo yung sarili mo sa law school na puro kumbaga pagbabasa, bad memories lahat, puro paghihirap kasi yes, the way I survive law school is karang minix ko yung pag-enjoy at saka yung law school. Although nag-enjoy din ako actually in law school as a general kasi I don't know, nag-enjoy ako sa batch, sa mga kaklase ko at saka yung feeling na kaming lahat nagsusurvive sa law school, yung may makasama ka na naghihirap din. So I enjoy that. Saka yung feeling na siya lang yung nakakasagot sa recitation. Wow, hindi. So yung sinasabi ko nga na ikaw at yung mga batchmates mo sa law school, especially yung mga circle mo, super close mo, you have a special bond. Yes, diba? Actually. Parang hindi siya tulad ng undergrad actually. Maiba yung sa law school na mga batch mo na mas stronger ang connection yun at that time kasi kumbaga na pare-pare ko na pinagdadaanan. At saka yung super hirap ng law school. At na-survive niyo. Na-survive siya. So that creates that special bond. Yan, tsaka lahat matatalino yung mga kabarkada niya. Ang mega naman. Tapos actually na I'm not gonna advise this pero siguro maganap sila ng other way kasi sa akin din na isa din sa mga outlet ko aside from yung mga classmate ko sa batch is yung nagsumali ako ng mga organizations like may mga organizations sa college. May time ka pa talaga for that. Yes, actually parang minsan organization at saka siguro fraternities specific on that. So parang later we'll touch on that so topic. Parang kaya ko na-advise siya kasi para sa akin hindi siya nakaka-disturb as long as yung mga kasama mo doon sa specific groups and organization or fraternities is like-minded kayo lahat. Exactly. Gusto niyo maging attorney. Kasi darating kasi yung point na yung mga barkada mo sa undergrad is malo-lost connection na kayo kasi hindi sila makarelate sa'yo eh. Kahit anong drama mo dyan, iyak mo dyan na ang sasabihin lang nila na okay lang yan, kaya mo yan, pero no, you don't understand it. It's not enough na sinasabi mo sa akin yan. So ang makakaintindi lang sa'yo is yung
nasa law school din. So yung mga batchmates, classmates mo or yung mga kasama mo sa organization, as long as it's all related sa law school. Right. So para sa akin na yun ang mga advices ko. Aside from yung study ka lang, basa ka lang, schedule lang. Kasi sa akin na hindi, contrary na naman sa inisip ng mga tao dahil valedictorian ako, hindi ako lagi nagbabasa actually. Sabi aside from kasi ginigage ko lang anong kailangan is malaki yung time ko actually na yung sa pag-enjoy. Tapos na dumarating for example, pagdating ko ng bahay ng itok lang ng gabi, na doon ako nag-aaral tamang sa 12. Hindi ako nag-overnight. So 12 lang taman, tapos gigising ako ng 6, tapos magbabasa. Yun lang actually ang mga readings ko. Pero hindi ako talaga nag-overnight at sabihin mo na 12 hours, 3 hours. Hindi. Ang study time ko lang talaga, konti lang talaga. Marami is yung mga lakwatsa, coffee breaks. Pero kasi para sa akin, kailangan yun sa mental health ko. yun talaga yun. Diba? So, anyway, try to find the balance. No? Balance, yes. So, pero I don't advise naman na baka sabihin nyo na anyway, si Attorney Jackson nag-enjoy, marami daw siyang enjoyment. Tingnan mo rin naman actually, gauge mo yung sarili mo. I'm not saying na kasi magaling ako kaya nagagawa ko yun. Pero it's at the end of the day, it's an individual struggle journey. Kaya, so gauge mo sarili mo kung anong kaya mo at saka anong kailangan mo sa law school. Exactly. How about you, Attorney Actually, Sharif? parang nasabi na lahat ni Attorney Jack. Pero additional lang na kundi lang. Sa mga first year, since papasok naman kayo sa law school, ang isipin nyo, estudyante kayo. Right? Estudyante kayo. Hindi yan something that umangat yung status nyo sa buhay. Kasi ano yung purpose nun? Ang purpose nun is di ba ang sinasabi nila, hindi pumapasok si attorney, di ba? Hindi nagdi-discuss sa klase, di ba? Kaya nga, estudyante ka eh. You have to read, you have to learn. It doesn't matter if na-learn mo yan kay attorney or na-learn mo yan sa self mo. You have to strive hard on your own, especially sa law school. 90% student effort yan. Hindi yan 90% professor's effort. No, sa law school, 10% lang maximum yung mga professor. Exactly. 90% yan student effort, right? So, ang isipin nyo, estudyante kayo, meaning kailangan yung mag-aral each and every day. Wala kayong sisisihin kundi yung self nyo lang. Hindi kayo nakapag-aral, sisihin yung sarili nyo. Huwag nyo sisihin huwag nyo isisi sa professor nyo or sa ibang tao. No, blame yourself. Kasi you yourself is the one responsible for that. Diba? And then, as much as possible, take down notes. Diba? Not because kailangan mo yan ngayon, but that's actually a long-term plan. Yes. Pagdating nyo sa review, kailangan nyo i-review yung mga notes nyo sa first year. In all honesty, hindi ko to masyadong nagawa nung first year ako. But if I have to go back, gagawin ko talaga to. Yes, Kasi during review, imagine, mag-aaral kayo 4 years. Lahat ng pinag-aralan nyo for 4 years, babasahin nyo na ng 6 months, 3 months, 4 months, 5 months, diba? So, hindi kasya yung oras nyo. Exactly. So, if you have notes, especially sa mga codals nyo, lagyan nyo ng mga sticky notes, whatever. Yes. Yung civil law ko, tsaka yung yung poly, parang naging Old Testament na libro. Parang Totoo. 1800s ba yun na libro. Grabe. Lahat highlight, notes, basta. That's why nung Pareho kami ni attorney. Ganun din yung diba? civil ko. At saka Codal. nakatulong sa akin yun sa review kasi nung proper review talaga, 'di ba? Yun na lang yung binasa. Yung obligation ng contract, yan, persons and family, 'di ba? Parang masyadong parang hindi mo kayang basahin within 10 days, 15 days, 'di ba? Yun yung binigay yung time allotment natin sa mga subjects. 'Di ba? So, nakatulong talaga sa akin yung Codal. Yung Codal talaga, every time na nire-review ko yung Codal ko, na nakikita ko talaga na okay, nare-remember ko lahat. Kasi nahirapan ako dun eh. To add, Attorney Sheriff, kasi di ba as compare sa babasahin mo is commentary na book na napakakapal, you're only reading the Codal. So it really helps you na magkaroon ng bird's eye view. So easier siya i-digest, di ba? Tama. And then, before you read the commentaries, try to read the provisions first. Yes. Diba? Ako kasi before, libro na agad. Okay, binabasa ko na lahat yung mga libro. Pero, if you do not understand the law itself, you will not understand the commentaries. Totoo. Diba? So, kailangan mo talagang basahin muna provisions muna, and then saka yung libro. Hindi naman lahat ng mga provisions. At least, the first 10 provisions, then basahin mo yung mga commentaries dun sa libro, diba? That's one way of studying. And then, yun lang, be humble, diba? As much as possible, be humble. Attorney Jax, would you like to add more? Siguro gusto ko lang i-highlight actually yung sinabi kanina ni Attorney Sharif. Wag niyong i-blame actually yung mga professor niyo kasi okay, let's say it, narinig ko yan sa mga
kilala kong student, especially now. So, may mga kilala kasing student na ganito ang policy sa college, ganito. So, parang naisip ko na, why do you seek to change the college? Na kayo palang magbago. You're not, hindi kayo elementary or undergrad na inaantay na subo sa inyo yung lessons yun lang. If absent yung teacher nyo, you read, tapos na you take it as opportunity para mag-aral. Hindi yung pag-absent yung teacher nyo na sasabihin nyo pag ma-fail kayo at the end of the school year, sasabihin nyo na, kasi si ma'am or ganito si sir na hindi siya pumasok, hindi wala akong natutunan. It's your fault actually. Exactly. Yeah, so parang gusto ko lang kasing i-highlight yung kasi napakalaking issue yun. Kasi pinasabi nila na buti pa yung ibang law school ganito. Kahit ibang law school, nandito si Attorney Sharif, galing siyang Xavier. Same din ang actually status ng kumbaga ng mga professors. May mga pumapasok, may mga professor daw din na hindi din magaling mag-teach, ganun. Pero ang pagkakaiba lang talaga is that yung mentality ng mga student. Siguro sa mentality ng ibang law school is that gusto talaga nila maging lawyer, kaya nag-aaral talaga sila. Whether nandyan yung professor hindi, nagpabasa talaga sila. Pero yung mga ibang kilala ko is hindi talaga. And as law student, to add lang Attorney Jax, as law student, you cannot blame the system, the policy of the law schools, your professors, kasi perhaps you're not doing enough, no? You're not reading enough. Ikaw lang talaga yun di ba? Tama. Go ahead, And Attorney lastly siguro, Sharif. to add dun kay Attorney Jax, para dun sa hindi masyadong, kasi admit it or not, mayroon talagang mga law student matatalino, mayroong average, mayroong wala talaga. Andun diba? lang. They just exist. Yeah, they just exist, diba? Para dun sa they just exist, tsaka dun sa average lang, ang sipin nyo, yes, hindi kayo matalino, but remember, hard work beats intelligence. Diba? As long as you work hard for it, eventually magiging matalino ka. Matututunan mo yung subject as long as you put effort into it. Diba? Yeah, exactly. To our listeners, these two lawyers are actually members of certain fraternities, diba? And I am glad that both of them are frat members kasi we'd like to know talaga, we'd like to touch on that topic. So, ano sa tingin nyo yung pros and cons ng pagiging frat member or pagkakaroon ng frat? This ends the first half of our 7th episode. You can listen to the other half by clicking that next button. Bye!